Yan makahugot si Joy. Nagagandahan ko siya sa totoo lang. Actually, lahat ng story senders ay required na mag-send na kanilang mga pictures or Facebook man lang. Kasi yan yung pinaka-the best na lang na paraan para malaman namin kung totoo yung kwento mo o hindi. Lalo na kapag may Facebook ka ay i-chat ka namin at tatanungin pa lang kung ano-ano tungkol sa kwento mo. Pero karapatan ng mga story senders na tumanggi kung ayaw talaga nilang i-publish o ipakita ang kanilang mga pictures at Facebook accounts. Okay? So mga kahugot, pakinggan ang kwentong ito ng kahugot nating si Joy ng Ilagan City, atid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Dear Kahugot, ako po si Joy ng Ilagan City, Isabela. Solong anak po ako pero ang mga magulang ko ay may naunang nakasama at nagkaroon sila ng mga anak. Si Papa ay may 2 anak, sila sina Kuya Del at Ate Jana. Si Mama naman ay may 9 na anak sa kanyang unang asawa. 7 ang kuya ko at 2 ang ate ko sa side ni Mama. Pero isang kuya ko lang ang nakasama ko, si Kuya Mikmik lang. Nasa Maynila kasi ang ibang anak ni Mama dahil taga roon ang nasirang asawa ni Mama, while si Mama ay taga Isabela talaga. Sa pagkakaalam ko ay namatay ang unang asawa ni Mama. Sinaksak di umano ng mga adik. Isang kuya ko na bata pa lang noon ang nakasaksi sa pagkakasaksak ng papa niya na nagdulot sa kanya ng trauma kaya inuwi siya ni Mama ng Isabela. Si Papa naman ay buhay pa noon ang kanyang nakasama pero hiwalay na sila at sa amin siya umuwi. Tanda ko Kuya Bonong ay doon kami nakatira sa bukid hanggang 5 taong gulang ako, taong 2005 yon. Hindi namin lupa yon kundi lupa ng Army Reservation. Sa madaling salita Kuya Bono ay wala kami sariling lupa. Marami raw pangyayari akong nalagpasan na muntikan ng kumitil sa buhay ko noong bata pa ako ayon kay Mama. Una, nakagat ako ng aso na may rabies. 4 na taong gulang lang ako noon. Nalaman daw nila ito nung baka kainin ako ni Papa pero takot ako sa kutsara at tubig. Makalipas ng ilang araw ay napansin daw nilang namatay ang tuta namin. Ang tuta na yon ay inuwi daw ng kapatid ng mama ko galing ng Rojas, Isabela. Kagad daw akong dinala sa magtatandok at awa ng Diyos ay naagapan naman. Pangalawa ay muntikan na daw akong masunog kasama ang bahay namin. Isiniksik ko daw ang sarili ko noon sa cabinet, buti na lang at nakuha ako ng uncle ko. Muntikan na din kaming mamatay ng buong pamilya ko noong manalasa ang bagyong Juan. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon noong October 2011. 11 years old ako noon. Na-wash out talaga ang bahay namin noon. Buti na lang at nakapagtago kami sa isang puno na sakto namang natapalan ng isang kapirasong bubong ng aming bahay. Umiiyak kami noon dahil sa takot. Akala namin na hindi na kami makakaligtas. Marami talaga kaming napagdaanan Kuya Bono dahil nga sa hirap ng buhay namin noon. Isang hamak na magsasaka lamang si Papa at si Mama naman ay naglalako lamang ng mga gulay. Grade 4 ako sa elementary noong magkaroon ako ng crush. Siya si Bruce. Kaklase siya ng pinsan ko noon na inampun ni Mama, si Ate Mary. Matagal ko rin nakasama si Ate Mary simula nung mag-graduate ako ng elementary ay sa amin siya nakatira. Matalino si Ate Mary,
Lagi sang Section A noon while ako naman ay nasa Section B lang hanggang grade 6. Si Ate Mary ay nagtapos bilang salutatorya nung graduate siya ng elementary kaso sumama naman siya sa papa niya sa Maynila. Madami ang nanghinayang sa kanya noon dahil nga matalino ito. Nalungkot din ako noon dahil itinuring ko siyang ate ko. Siya minsan ang kalaro ko, minsan ay kasabunutan din. Paglaon ay nabalitaan na lang namin na maaga siya nag-asawa at hindi na nakapag-aral. Nakakapanghinayang ang kanyang katalinuhan. Ako kasi Kuya Bono ay average lang. Balik tayo kay Bruce. So crush ko siya since grade 4 hanggang grade 9. Gwapo kasi siya Kuya Bono, matalino at magaling pang maggitara at saka marunong ding mag-flute. In short, talented siya. Kaklase siya ni Ate Mary hanggang grade 6 sa Section A at hanggang mag-graduate ay laging nasa top si Bruce. Naalala ko binigyan niya ako ng bracelet noon, pinibigay niya kay Ate Mary ko. Ako naman ay binigyan ko siya ng litrato ko noong baby pa ako. Yun lang kasi ang litrato na meron ako noon kaya yun ang binigay ko. Naalala ko pa nung grade 9 pa rin kami. Naglakad kami ng BFF kong si May pauwi. Nang biglang may single motor na maraming angkas ang tumabi sa amin at ang matandang driver ay nagsalita sa akin. Neng, crush mo ba tong anak ko? Paglingon ko ay nakaangkas si Bruce sa likod. Kasama ang dalawang kapatid niyang babaeng noon ay tila kinikilig. Hindi ako nakaimik noon. Ang bilis ng pintig ng puso ko at parang maiihi ako sa kinatatayuan ko. Pero hanggang doon lang ang kwento tungkol kay Bruce. Hindi naging kami. Isa pang lalaki ang nagpakilig lang din sa akin nung high school ako, pero hindi rin naging kami ay si JP na kabarangay ko lang din. Kapitbahay siya ng pinsan ko. Isang araw tinopak kami at naisipan nilang sungkitin ang nakasampay na brief ni JP at pagkatapos ay inamoy-amoy nila. At pati ako ay nakiamoy na rin. Pero after 3 days, nalaman naming hindi pala kay JP ang brief na yun kundi sa tatay niya. Maduwal-duwal ako noon pero sabi ng pinsan ko, hindi ko na raw mababawi yun kasi naamoy ko na. Noong mga panahong yun Kuya Bono ay uso na rin ng textmate. Dikipad pa lang ang mga cellphones noon at isa sa mga naka-fling ko sa text ay si Gerald na nagpahamak sa akin. Tumawag kasi siya, may ginagawa ako noon kaya't sinagot ni Mama. Matapang si Mama Kuya Bono, sobra. Sa totoo lang ay napapalo pa ako kahit high school na ako. Nakakatikim pa rin ako ng sintron at dahil sa sobrang tapang ni Mama ay napilitan ako makipagtanan at maagang nabuntis. Yes, Kuya Bono, maaga kong nasira ang buhay teenager ko dahil lang sa kagustuhan kong makalaya mula sa poder ng aking ina. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko Kuya Bono pero maraming nagsasabi na maganda raw ako. Marami rin ang nagkagusto sa akin pero hindi ko sila masyadong pinansin. 16 years old ako Kuya Bono ay may nanligaw sa akin na taga-kabilang barangay lang. Bayaw siya ng Kuya Delco. Itago na lang natin siya sa pangalang June. 8 taon ang tanda sa akin ni June. At wala akong maalalang pinayagan ko siyang ligawan ako. Nakatatlong buwan siya sa panliligaw pero wala talaga akong maramdamang kahit konting kilig lang sa kanya. Dahil nga siguro kuya lang talaga ang turing ko sa kanya. Pero napansin ko na ang nakababatang kapatid niyang si Jeff, napakatahimik lang nito as in kung hindi siya kakausapin, hindi siya magsasalita. Matangkad si Jeff at maitim Kuya Bono, makapal din ang labi niya. Hindi siya gwapo at elementary lang ang natapos niya.
Tahimik lang ito at masipag sa trabaho. Isang umaga, nang makareceive ako ng isang message sa Messenger, uso ng Facebook noon Kuya Bono at meron din ako. Isang sticker lang yon ng isang pusa na nagchat-chat sa computer. Ang message na yon ay galing kay Jeff. Nireplyan ko siya ng, "Bakit?" Ang sagot niya ay, "Pwede ba makipagkaibigan?" Sinagot ko naman siya ng, "Okay." Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pag-uusap namin sa chat at nanligaw na rin siya. Nalaman yun ng kuya niya na nanligaw nga din sa akin at naging dahilan yon ng pag-aaway nilang magkapatid na muntikan pa raw mauwi sa suntukan. Pagkatapos nun Kuya Bono ay hindi na ulit nanligaw sa akin si June, ang kuya ni Jeff. Bumaling siya ng ligaw sa pamangkin kong si Zell na mas bata sa akin ng 2 taon. Kalaunan ay naging mag-asawa sila. Nakipagtanan si Zell kay June kasi hindi rin niya nakayanan ang pagiging bungangera at pagiging matapang ng mama niya na ate ko. Mag-ina talaga sila ni mama dahil pareho sila ng bunganga kapag nagagalit. 10 years ang gap nila Zell at June na kuya ni Jeff. 14 lang si Zell nung makipagtanan ito at hindi ko lubos akalain na magagaya din pala ako kay Zell na makikipagtanan sa murang edad ko lang noon na 17. Anim na buwan nang naliligaw si Jeff nang minsang pumasyal siya ng gabi sa bahay namin. Nakabihis siya lagi, nakapantalon at nakasapatos pa nga. Ganun kasi ang gusto ni mama, dapat kapag manliligaw ka ay presentable ka at pupunta ka mismo sa bahay ng dalagang liligawan mo, hindi lang sa gilid-gilid ng daan ka manliligaw. Isang hapon ay nagulat ako nang bigla akong kausapin ni mama. Ayaw niya talaga kay Jeff dahil nga sa asawa na ng kuya ko ang ate niya at asawa na din ni Zell ang kuya niya. Tapos girlfriend naman noon ni Kuya Mek ang isang ate nila na si Ate Sel. Sabi ni mama halos napunta na daw kaming lahat sa pamilya nila. Sabi pa ni mama, madami pa daw ako makikilala at mag-focus muna ako sa pag-aaral ko dahil bata pa ako at madami pang mangyayari sa buhay ko. Sobrang istrikta ni Mama Kuya Bono at dahil sa ugali niyang yun ay ginusto ko talaga makalaya mula sa poder niya. Nasasakal ba ako, naiirita, nai-stress, sagad hanggang buto. At dahil nga dito ay sumama na ako kay Jeff kahit na wala naman talaga akong sapat na kasiguraduhan sa nararamdaman ko para sa kanya. Talagang gusto ko lang makalaya sa poder ni mama, yun lang yun. Inuwi ako ni Jeff sa bahay nila makaraan ng 3 araw niyang pagtatago sa akin sa bahay ng uncle niya, kapatid ng mama niya. Silang mag-asawa lang ang nakatira sa bahay na yon at doon ko din naisuko kay Jeff ang pagkababae ko. Nangyari na nga ang hindi dapat pang mangyari. Nagsisi pa ako nung matapos mangyari yon. Bahagi akong napaluha hindi lang dahil sa sakit at hapdi kundi yung katotohanan ng wala na. Hindi na ako malinis. Naisuko ko na sa kanya ang puri ko kaya wala na akong karapatang umatras pa. Sa sobrang galit ni Mama Kuya Bono ay dinabugan pa niya ang mga magulang ni Jeff nung pumunta ang mga ito sa bahay namin para mapag-usapan ng tungkol sa kasal namin ni Jeff. Mamamanhikan na sana sila kaso ayaw silang harapin ni Mama.
Galit na galit daw siya at dahil doon ay umalis na lang ang mga magulang ni Jeff. Naiintindihan ko ang mama ko, Kuya Bono. May karapatan siyang magalit dahil pagkatapos niya akong alagaan, bihisan, pag-aralin at ingatan ng 17 taon ay ganun ko lang kabilis sisirain ang buhay ko. Si Mama, Kuya Bono, ay siya lang ang naghahanap buhay para sa amin. Si Papa noon ay nagsasaka lang at hindi naman kumikita araw-araw. Kay Mama nakaatang talaga ang pagkain namin sa araw-araw. Madiskarte siya, hindi mo siya basta-basta maiisahan. Wais siyang mag-isip kaya takot ako sa kanya. Dumaan pa ang ilang buwan, Kuya Bono, at unti-unti na rin natatanggap ni Mama ang kasalanan namin. Tunay nga na hindi matitiis ng isang magulang ang kanyang anak kahit na anong pagkakamali pa ang nagawa nito. While si Papa ay mas nauna kaming napatawad noon dahil sobrang bait naman talaga ng Papa ko. Hindi siya pala imik, walang kibo. Sa bahay si Mama ang boss. Takot si Papa kay Mama. Kung anong sinabi ni Mama, iyon ang masusunod. Nakitira kami ng 2 buwan sa bahay nila Jeff pero umalis din ako dahil hindi ko nagustuhan ang ugali ng papa niya. Kapag kasi lasing ito sa gabi ay salita ng salita. Hindi ka makakatulog ng maayos. At isa pa ay doon din nakatira si Zell na pamangkin ko. Kasi nga asawa niya si June na kuya ni Jeff. Awkward para sa akin kasi nga nanligaw si June sa akin noon. Hindi talaga ako naging komportable makasama sila sa iisang bahay. Dahil doon ay nakitira muna kami sa bahay nila Mama hanggang sa nabuntis na din ako at nanganak sa aming panganay. Baby girl ang panganay namin, Kuya Bono, at sobrang cute. Sabi nila ay kamukha ko daw dahil habang lumalaki ito ay napakagandang bata. Pinangalanan namin itong Jillian Frey. Jillian ay kinuha ko sa pangalan ni Mama na Juliana at Frey naman na kinuha ko sa pangalan ng papa niya na si Jeffrey. Hindi rin kami masyadong nahirapan sa pag-aalaga sa unang baby namin noon dahil lagi naka-back up si Mama. Kapag kinakapos kami ay siya ang bumibili ng pangangailangan ng anak namin, gaya ng diaper, damit at iba pa. Mahal na mahal ni na Mama at Papa ang unang apo nila sa akin. Itinuring nila itong Little Mini Miko. Parang ako lang nung maliit pa ako. Parang kapatid ko nga dahil 18 lang ako nung isilang ko siya. Pinag-aral pa rin ako ni Mama, Kuya Bono. Natapos ko ang senior high sa tulong ng mga magulang ko. Nadadala ko pa nga noon ang baby ko sa school kapag talagang walang mag-aalaga sa kanya at kinukuha na lang siya ni Mama sa akin sa tanghali kapag tapos na itong magtinda. Kaso nga lang ay hindi na ako nakapag-college dahil nasundan naman ang panganay ko ng another baby girl. Magdadalawang taong gulang na ang panganay namin noong isilang ko naman si Aliyah Rain. Para silang pinagbiyak na bunga ng kanyang ate Jillian. Nakalipat na rin kami noon sa maliit na bahay na naipatayo ni Jeff sa tulong ng kanyang ate na nasa abroad. Katabi lang ang bahay namin ng bahay nila Mama. At noong nakabukod na kami ay mas lalo pang lumala ang mga hindi ko nagugustuhang ugali ni Jeff. Dati pa, Kuya Bono, ay may mga away na kami na para sa iba ay normal lang para sa magkarelasyon. Konting bagay, pinag-aawayan namin. Ang pinakaayaw kong ugali niya, Kuya Bono, ay addict siya sa alak. Halos araw-araw umiinom siya ng alak. Napansin din yun ni Mama dahilan para kausapin niya ako.
Bakit daw kapag umuwi galing ng trabaho si Jeff ay diretso na kaagad sa inuman at halos hating gabi na kung umuwi. Halos araw-araw na ganun ang ginagawa ni Jeff. Kahit nung nakikipisan pa lang kami sa bahay nila mama, ganun na siya. Kakatok siya sa pinto ng hating gabi, lasing. Sobra akong nahihiya noon kina mama. Noon din Kuya Bono ay nakaramdam ako ng inggit sa ate ni Jeff na si Ate Sel. Mag-asawa na din sila noon ng Kuya Mikmik ko at bibihira lang sila mag-away. Parang wala pa nga eh. Mabait kasi ang Kuya Mikmik ko Kuya Bono, wala siyang bisyo. Pamilya niya at basketball lang ang bisyo niya. Hindi katulad ni Jeff na lulong sa alak. Alam ko din na palihim siyang naninigarilyo dahil pinagbabawalan ko siya. Sobra siyang mabarkada Kuya Bono, lulong sa alak na siyang dahilan ng halos araw-araw naming pag-aaway. Mababa din ang kanyang emotional intelligence Kuya Bono. Hindi siya malambing, hindi yata nakakaramdam ng galit o kung masama ang loob ko, wala siyang pakialam. Mabilis din siyang mainip at laging irritable kapag nasa labas kami. Never ko siyang nakita man lang na nakipaglaro sa mga anak namin. Hindi ko siya nakitang nakipaghabulan sa kanila, makipagtaguan o kahit kargahin man lang sila sa umaga, ipasyal sa labas. In short, Kuya Bono ay masipag lang siyang magtrabaho. Yun lang ang magandang katangian niya pero sa pagiging ideal husband and father, hindi siya. Wala sa kanya ang mga katangiang hinahanap ng isang babae para sana maging masaya ang isang pamilya. Kapag nag-aaway kami Kuya Bono ay nasasabihan niya ako ng masasakit na salita at namumura niya ako. Wala siyang respeto. Masakit siyang magsalita na halos hindi makain ng aso. Naisip ko noon, ganun ba ako kababa? Bakit hindi man lang niya ako kayang respetohin? May pinag-aralan naman ako kahit papano kumpara sa kanya na graduate lang ng elementarya. At maayos naman ako makitungo sa kanya. Umasa pa ako nun Kuya Bono na mababago pa niya ang mga ugali niyang iyon at sana i-prioritize naman niya ang pamilya niya at mas magkaroon siya ng oras para sa amin pero wala. Kung may nagbago man sa kanya noon ay yun lang mas lalo pang lumala ang pagiging mabarkada niya at pagkalulong niya sa alak. Bagong taon noong sumabog talaga ako sa galit kay Jeff dahil hinagis niya ang anak naming 1 buwang taong gulang lang noon. 1-month-old Kuya Bono na baby, hinagis niya. Katatapos lang ng countdown sa pagsalubong ng New Year nung dumating siya galing sa inuman. Pinapagpag ko noon ang kama namin. Buhat niya si baby. Noong maayos ko ng higaan, sabi ko ibaba niya na si baby. Hindi siya nakikinig kaya pasigaw kong inulit. Ibaba mo na si baby. Nagulat ako Kuya Bono dahil hinagis talaga niya ang 1-month-old kong baby sa kutsyon. As in tumalbog yung bata sa kama. Sa sobrang galit ko sa kanya ay kinuha ko ang walis tambo na bakal ang hawakan at pinaghahampas ko sa kanya hanggang sa dumugo ang noo niya. Pero alam mo, wala lang sa kanya dahil lasing siya. Pinagmumura ko siya. Ano bang problema mo putang ina mo? Nagdilim talaga ang paningin ko dahil paano niya nagawa yun. Napaka-bobo niya. Napakaliit pa ng baby namin para ihagis niya ng ganun. Umiiyak din ang baby namin habang buhat-buhat ko siya. Si Jeff naman parang nahimasmasan yata sa pagkakahampas ko sa kanya. Ayun humingi naman ng tawad. Lasing lang daw siya.
Habang tumatagal ang relasyon namin ni Jeff, Kuya Bono, ay nakikita kong wala na talagang igaganda pa. Timawa siyang masyado sa alak. Mas gugustuhin pa niyang bumili ng alak kaysa bumili ng masarap na ulam na pagsasaluhan namin. Parang hindi siya pamilyadong tao kung mag-isip. Alam ko, Kuya Bono, na hindi din naman ako perpekto, pero sa ugali, mas madami talaga akong napapansin sa kanya na hindi maganda at hindi niya ito nababago kahit na dalawa na ang anak namin. Tapos kapag napag-uusapan namin ang hiwalayan ay sasabihin niyang wala na raw magkakagusto o magkakainteres sa akin dahil may mga anak na ako. Itinatatak niya sa isipan ko na hindi ko kayang wala siya sa buhay ko. Ang alam ng karamihan sa amin ay sobrang napakabait niya. Well, ganun ang pagkakilala ko din naman sa kanya nung una. Mabait, tahimik lang, di ba? At pag nag-aaway kasi kami, hindi kami katulad ng iba na nagpo-post pa sa social media o nagsisigawan sa labas, dinig ng kapitbahay. Pero kapag nasa bahay kami, nakainom man siya o hindi, lumalabas talaga ang tunay na ugali niya. Kaya ang alam ng mga kabarangay namin ay maayos at tahimik ang aming pagsasama. Year 2022 noong napagdesisyonan ni Jeff na lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Kinuha siya ng isang kuya ko at doon na rin sa bahay ng kuya ko nakitira si Jeff. Hindi kasi kasya ang sinasahod ni Jeff dito sa Isabela noon bilang isang welder. Madalas ay naso-short kami kahit na ang isa naming anak ay si mama na ang gumagastos dahil doon natutulog sa kanila. Noon ay napagpasyahan ko namang pumasok sa TESDA. Isang programa yon sa farm sa baryo namin, organic farming. Pag natapos ang program at pumasa sa assessment ay makakakuha ng NC2 certificate at may allowance pa. Sumali ako, Kuya Bono, at inaya ko pa ang pinsan kong si Emeline. May mga nakasabayan at naging kaklase kaming mga OJT, mga pag-graduate na sila ng 4th year college sa kursong agriculture. Unang araw ng klase namin ay napansin ko na kaagad ng isang lalaking may magandang pangangatawan. Matangkad na maputi, naka-face mask siya noon at nakasalamin. Parang napakasungit nga lang ang itsura niya. Alam niyo ba yung salamin ni Harry Potter? Ganon ang eyeglasses niya. Noon ay isa-isa kaming nagpakilala. Napakasimple lang ng pagpapakilala ko. Sinabi ko lang ang pangalan ko at kung ilang taon na ako. Yung iba ay kakilala ko na dahil kapitbahay ko lang naman sila at yung iba ay kamaritesan ko pa. Ang hindi lang namin kilala noon ay yung mga college students talaga na kaklase namin. Dahil bago pa lang sila sa farm na yon, pinagsasabay nila ang OJT sa training. Noong mga sumunod na araw, Kuya Bono, ay hindi ko na nakasama si Emeline sa pagpasok dahil natanggal na siya. Umabsent kasi siya sa F2F classes nila kahit alam niyang bawal ang lumiban. Kaya natanggal siya. Break time namin ay isa-isa ko din nakita ang mga pagmumukha ng mga bago naming kaklase dahil nagtanggalan na nga sila ng face mask para makakain ng merienda. At nakita ko ang mukha ng lalaking naka-Harry Potter glasses. In all fairness, Kuya Bono, ay gwapo talaga siya. Pinkish sa mga labi niya, matangos din ang ilong niya na bumagay sa mga mata niya. Siya, Kuya Bono, si Kuya Mav. Kaso lang ay napansin ko ang palagi niyang pagsama sa mga girls na kaklase din nila. Mas madalas niyang kasama ang mga girls kaysa sa mga boys. At hindi ko alam kung bakit naisip kong isa siyang Darna.
Paumpisa pa lang ang klase ay may mga nagpakita na rin sa akin ng motibo. 4 sila. Alam kong naikwento na ng mga kaklase naming taga rito na mayroon na akong 2 anak. Sabi pa nga ng mga nagpakita ng motibo sa akin, akala daw nila dalaga pa ako. Maganda raw ako at hindi raw halatang 22 years old na ako. Well, alam ko namang pasablog lang nila yon dahil nga nagka-interes sila sa akin. Isang araw ay pinagdamo kami sa paligid nang makita ko ulit si Kuya Mav na kasama ang mga girls. Dahil sa curiosity ko kung ano ba talaga ang gender preference niya, ay nakimarites ako sa kaklase namin si Ate Ram. Tinanong ko kung bakla si Kuya Mav, napatawa si Ate Ram ng malakas sabay palo sa likod ko. Naku Joy, hindi. Nakatawang sagot niya. Ay ganun ba? Sige sorry, kala ko kasi girl lalo siya dahil laging kayo ang kasama niya. Hindi, mas close lang talaga siya sa amin kaysa sa mga boys. Good boy kasi yang si Mav. Sina Ate Ram at Ate Marina parehong NBSB ang pinakamatalino sa klase naming yon. At si Kuya Mav na akala ko'y Becky, noong una, ang siya nilang nakakalaban sa debate at recitation. Walang nagpapatalo sa kanila dahil sila ang naatasang leader kapag may groupings. Pero sa klase lang naman sila nagkakatalo-talo. Paglabas ng classroom, magkakaibigan sila. Noong mga panahong yun ay hindi kami masyadong nakakapag-usap ni Jeff dahil pareho kaming busy. At kapag nag-uusap man kami ay madalas nag-aaway pa. Nagagalit siya sa akin dahil may nakakakita daw sa akin na nakikiangkas ako sa motor ng lalaki na kaklase namin. Ang tinutukoy niya ay si Tom. Malapit lang ang training school sa bahay namin. Nilalakad ko lang ito pero kapag tanghaling mainit, at nakita ko ni Tom ay inaangkas niya ako. Mas bata si Tom ng 2 taon sa akin at naaaliw kami sa kanya sa klase kasi komedyante siya. Walang mali siya ang pag-angkas ko kay Tom pero malisyosa ang mga tsismosang kapitbahay na pinaniwalaan naman ni Jeff. Kung ano-ano mga pinagsasabi niya, Joe ako daw si Tom kaya ako sumasakay sa kanya. Ewan ko Kuya Bono pero mas lalong kumitid ang utak niya. Binantaan pa niya ako na subukan ko pa daw ang pumasok sa farm at makikita ko ang hinahanap ko. Pinagmumura niya ako at sinasabihan ng masasakit na salita, dahilan para sabihin ko sa kanyang maghiwalay na lang kami. Ang sagot niya, o di sige, ikaw magsabi kila mama kung kaya mo. 4 na buwan pa lang siya noon sa Maynila, Kuya Bono. Mas lumala ang pagiging bastos niya sa pagbibitaw ng masasakit na salita sa akin. Sobrang nakakababa ng pagkatao. Kahit minsan sa buhay ko nung bata pa ako hanggang magkaisip ako, never ko man lang narinig sa papa ko na binastos niya ang mama ko or minura niya kahit na sobrang tapang pa ni mama. Sinabi ko pa noon sa sarili ko, sana mawala na lang ng tuluyan yung pagmamahal ko sa kanya. Ipinagdasal ko Kuya Bono na sana isang araw magising na lang ako na wala na akong nararamdaman sa kanya para kahit anong sabihin niya sa akin na masasakit na salita ay wala nang epekto sa akin. Iniisip ko na lang noon ang mga anak ko kaya nagtitiis pa din ako sa ugali niya. Parang pinakinggan yata ng Diyos ang dalangin ko Kuya Bono na mawala na yung pag-ibig ko para kay Jeff. Dumating ang araw na hindi ko na nararamdamang mahal ko pa siya. Parang kusa na lang itong nawala. Ganun pala yun. Kusa ding napapagod at nagsasawa ang puso kapag sobra nang nagdusa at nasaktan. Kapag wala na talagang natitirang respeto ang taong yun sa'yo,
mawawalan ka na rin ng respeto sa kanya at unti-unting mawawala ang pagmamahal mo sa kanya dahil puro sama ng loob na lang ang naibibigay nito sa'yo. Malapit nang matapos noon ang training namin, kuhanan na ng allowance. Excited kaming lahat at pinag-uusapan namin noon kung saan kami kakain. Noong araw na yun ay nakakwentuhan ko si Kuya Mav hanggang noong nasa palengke na kaming lahat, nasa gilid kami ng City Mall Ilagan pero magkatabi kami sa isang gilid at nagkukwentuhan lang kami. Naikwento ko kay Kuya Mav ang pinagdadaanan ko dahil magaan ang loob ko sa kanya at tiwala akong hindi niya yun ikukwento sa iba. Nakapagkwento din siya ng ilan tungkol sa buhay niya. Naging topic namin ng ex niya na nakarelasyon din niya ng 1 taong mahigit pero pinagpalit siya sa mismong tinuring niyang childhood best friend niya. Pero at that time ay nakamove on na daw siya dahil ilang taon na din ang lumipas. Masaya na raw siya para sa ex niya at sa childhood best friend niya. Nalaman ko din na nakapag-aral siya ng 3 years sa civil engineering kaso hindi niya lang natapos dahil nag-shift siya sa agriculture dahil mahilig siya sa farm. Pangarap niya magkaroon ng sarili niyang farm balang araw. Graduation namin sa farm, huling araw na magsasama-sama kami. Nang matapos ang awarding, picture taking, then kainan. Natapos ang araw na yon na malungkot at masaya. Malungkot dahil may mimiss ko mga naging kaklase ko at masaya naman dahil naipasa naming lahat ang assessment at nakuha ko din ang allowance ko. Kaya lang Kuya Bono ay nagulat ako isang araw. Pumunta ang parents ni Jeff sa bahay ni Mama at ang sadya nila, pag-uusapan na ang kasal namin ni Jeff. May mga alaga na silang baboy noon at ready na din ang mga kahoy na gagamitin para sa pagluluto ng mga handa sa kasalang magaganap. Nasa Maynila pa si Jeff noon at pinatawag ako ni Mama para humarap sa pag-uusap nila. Nagulat ako dahil wala akong kaalam-alam. Gusto kong sabihin sa kanila noon na nakipaghiwalay na ako kay Jeff at nag-agree pa nga siya pero alam kong hindi rin sila papayag sa hiwalayan namin kasi nga may mga anak na kami. Alam kong gusto na din nila Mama na makasal ako dahil yon ang dapat dahil may mga anak na kami at ilang taon na ding na-delay ang kasal namin dahil sa pandemic. At noon nga sa wakas ay matutuloy na. Pero wala silang kamalay-malay na malabo na ang relasyon namin ni Jeff. At wala na din akong pag-ibig para sa lalaking gusto pa rin nilang pakasalan ko. Mahaba pa mga kahugot kaya pasensya na kailangan nating putulin at hintayin na lang bukas ang part 2 ng kwentong ito ng kahugot nating si Joy. Mahigit 10,000 words kasi ito, pinaiksi na namin, inedit na namin kaya lang mahaba pa rin, nasa mahigit 8,000 pa rin. At kung pwede lang mga kahugot, mga nagbabalak pa rin mag-send ng kanilang mga kwento, 7,000 words lang po para isang basahan lang. Samantala sa ating mga shoutout muna, nanguna sa kwento ni Lily, ang muling pag-upload ng kwento ni Lily ay si John Louis Taroma. Shoutout to you. Shoutout din kay Lucky Girl. First comment pa shoutout Fortune Girl from Singapore. Hello Kuya Bono, sabi naman ni Camille Torres. Jennifer De La Cruz, pa-shoutout kay Bono from Hong Kong. Pakiwating asawa ko si James De La Cruz dyan sa Naganakan, Kawayan, Isabela. Shoutout sa iyo. And Margie Tumbali ng Hong Kong, shoutout to you. Boss Ames, shoutout to you. Zoza, shoutout to you. Hi Kuya Bono. Mula naman kay Ana Marie Pineda. Meron ding ibang Boss Ames dito. Dalawa yung Boss Ames, isang Boss AIMZ at saka EYMZ. Shoutout sa inyong dalawa. Magkatunog ang mga pangalan nyo. At shoutout din kay Honeybee Comet. Shoutout to
to Edna Lynn Sinfuego. Hi Kuya Bono, makastang agaw niko. Pabati mula sa Hong Kong from Cabagan Isabela. Pa-shoutout na din po anak ko na si MM, miss na kita anak ko, at sa family Sinfuego at Kamayu. Always listening here in Hong Kong. God bless you to Edna Lynn. And Lucky Ace Brands. Shoutout to you dyan sa South Korea. Ganun din, Aristotle Mabini. Pa-shoutout Kuya Bono, always nag-aabang ng mga bagong story. Maraming salamat Aristotle. And si Emma Cardera says, hello Kuya Bono, listening now 8:30 AM here in the big Hong Kong. Maraming beses ko na napakinggan noong may mga nag-request lang kasi na muling i-upload itong kwento ni Lily. Romlo Alipio, pati po yung kwento part 1 ni Derek, yung Mr. Bariotic Kuya Bono. No problem, hahanapin natin. Natanggal ang mga yon kasi nagka-problema nga itong Kahugot TV dati, pinalinis ba? And ito naman, Christopher Paraon, na imbang bigat mo Kuya Bono, listening here in Mindanao. May Ilocano talaga sa Mindanao ha. Kumusta kayo dyan? And listening while cleaning, pa-shoutout Lynn Tolosa of Hong Kong. And my Kanapi, pa-shoutout Kuya Bono, tagal ko nang naghihintay ng new upload. Actually, kanina pinakinggan ko ulit ang kwento ni Vian. Nakakamiss po kasi yung boses mo. Salamat naman, my. Pa-shoutout Kuya Bono from Norala, South Cotabato, Liza family. Si Griatil, shoutout sa inyo dyan sa South Cotabato. Masyado Kuya Bono, listening here in Hong Kong from Malig Isabela. Mula naman kay Rhea Luz Mecate. Tama? John Mil Aguada. Been silent listener in this channel since I was a college student. Pero high school pa lang ako Kuya Bono, nakikinig na ako sa Campus Love Storage. Pa-shoutout po sa family Monsanto at Aguada sa Nueva Vizcaya, ang iyong masugid na tagapakinig habang nagtatrabaho sa Macau. It's me, John Emil. May God bless you Kuya Bono and more stories pa para malibang dito sa Banlasiw Taaw. Maraming salamat, John Emil. Hello Kuya Bono, I've listened mo from Solana, Cagayan to Saudi Arabia to Hong Kong. Salamat sa maraming update. Libangan ko makinig sa iyo everyday mula kay Vicky Saban Ramos. Maraming salamat Vicky. Joy Bustamante naman, adik na adik akong makinig ng yun. Joy Bustamante, maraming salamat. Food Lover, ito yung part 2, nakulong siya. Elizabeth Lagunday, shout out to you. Daiselin Ferrer ng Doha, Qatar, shout out to you. Naalala ko na itong kwentong ito, may part 2 na din to, sana magkaroon din ng part 3. Jane Samson. Sayang yung kwento ni Jane isa sa mga pinaka maraming views na story, kaya lang hindi siya monetized. Hindi tayo kumita dito dahil may mga songs na nagamit. Anyway, Jane Samson, maraming salamat at mag-iingat ka lagi. Baka naman gusto mo nang mag-send ng part 2, Jane. Pero hindi Jane ang pangalan niya sa kanyang kwento. Mike Erana, hindi charot-charot yun kuya. Binabalik-balikan ko ibang kwento mo, lalo na yung kay Clara Ginger Nathalia part 1. Di pa siya OA mag-isip. Si Boom Tarat-Tarat din binabalikan ko. Si Ginger, sana Ginger, kumusta ka na ba Ginger? Magparamdam ka naman Ginger. Gusto ko rin magkaroon ng update tungkol sa buhay mo. Kumusta ka na ba? At saka si Lolo Semo. Yun yung mga naunang kwento dito na gusto ko talaga magkaroon ng update. Si Lolo Semo, si Ginger, yan mga yan. Okay, balik tayo. Ako yung inubo. May ubo ako kahugot. Uso ang ubo ngayon dito. Kapangit na uso. Or si Buff 20, baka may nakakaalam ng sender na lalaki na nagsundalo pero ang tatay niya may war shock pero tinuloy niya pa rin din nung nagkainkwentro, napuruhan siya at napadpad at kinupkop ng isang matandang naninirahan sa gubat at makalipas ng ilang taon sinama niya ang matanda sa pag-uwi niya sa pamilya at asawa niya pero ang asawa niya ay nagkaroon ng amnesia at ang kabady niya ang nagpakilalang partner ng asawa niya. Maganda itong kwento na to pero hindi ko maalala. Sa atin ba talaga ito?
Baka naman kay Papa Dudut ito. Meron ba talaga tayong ganito o si Buff 20? Ang ganda naman ng plot ng kwento, ano? Hindi ko natatandaan. Sa dami na ng mga kwento, paalaran yung mga kahugot. At kung yung story sender noon ay nakikinig ka ngayon, magparamdam ka naman. Maganda yung yung plot ng kwento. At saka saan mo ba? Siguro sa CLS ito nung DJ pa ako, kwento ito noon. Pero dito sa DKB yata ay wala pa akong natatandang ganito. Oh. Sundalo pero ang tatay niya ay may war shock pero tinuloy niya pa rin din nagkaengkwentro, napuruhan siya at napadpad at kinukup ng isang matandang naninirahan sa gubat at makalipas ng ilang taon sinama niya ang matanda sa pag-uwi niya sa pamilya at asawa niya pero ang asawa niya ay nagkaroon ng amnesia at ang kabady niya ang nagpakilalang partner ng asawa niya. Okay, kung may nakakaalala itong kwentong ito mga kahugot. Tuloy tayo. Marivic Gonzaga, shoutout to you. Misha265. Kaya pala hinanap ko yung mga kwentong luma, hindi ko mahanap. Nabura po pala. Oo nga. Nakalimutan ko na yung pangalan ng sender nung buntis ng BF. Tapos iniwan niya anak niya sa BF niya. At di alam ng family niya may anak na at nag-abroad pala siya para mag-caregiver at napangasawa niya ang anak ng alaga niya. Ito din, hindi ko rin matandaan ito. Ganda ng voice sa CL Story. Grade 6, avid listener mo po ako till now pero nasad ako nung nawala ka sa ere. Buti bumalik ulit. God bless you always, Kuya Pono. Ang pangalan niya ay Susan Galiabo Viernes. Si SGV ito. May part 2 na ba? Meron yata eh. Hids sa TV. Ma'am Lily, part 2 po. Grabe ang ganda ng kwento. May part 2 na si Lily, hindi ba makahugot? Yung iyak ko nung una kong marinig, ganun pa rin. Narinig ko dati. Hi Kuya Bono, mula naman kay Donaline Buduan. Ang haba na nitong usapan natin mga kahugot. Anyway, wala naman na yata nagpapa-shoutout. So, antabayanan ang part 2 ng kwentong ito ni Joy ng Ilagan City. Bukas kahugot, i-upload natin. Basta wag lang uulan mamayang gabi na magre-recording tayo. Kasi pag umuulan, kahit na sarado mga bintana, maingay talaga. So mga kahugot, maraming salamat muli. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.